Dito naman tayo ngayon sa bakbakan mga kapatid ng Saudi at saka ng Yemeni Air Forces, no? At Houthi, kasi dalawa yan, Yemeni Air Forces at saka Houthi. Ayon dito sa video ni John Reps, naglunsad ang Yemeni Air Force ng airstrike laban sa Houthi, mga tol. At face to face na bakbakan, no? So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Audio Jungle. Alright, bago natin to simulan, syempre huwag mo munang kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary mga tol, huwag mo rin kalimutan i-click ang notification bell. Syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps mga tol, no? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. والهروب المعنويات العملية العسكرية Ano, Yemeni Air Force, no? Laban sa Houthi. مستمر صفوف الميليشيات فرة. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia laban sa Houthi, ang Yemeni Armed Forces naman ay naglunsad na din ng airstrike habang ang ground forces nito kasama ang Green Tribe ay patuloy naman ang pakikipagsagupa sa mga Houthi sa kabundukan. Alamin na buong detalye mamaya. At matapos ang 13 gabi na sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Iran, ang tanong ng buong mundo ngayon ay bakit sila tumigil? Ito na nga ba ang katapusan ng gulo o nagpapahinga lang para sa isang mas malaki at mas delikadong atake? Mga kabayan, halos 2 linggo tayong nakatutok sa balita dahil sa sunod-sunod na gabi ng putukan ng mga missiles, airstrike at matinding mga banta sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero pagkatapos ng halos 13 gabi ng walang tigil na pag-atake ng Amerika ay biglang kumalma ang sitwasyon dahil tumigil ang Amerika sa pag-atake sa Iran. At dahil nga dyan sa nangyaring yan na biglang pagtigil o paghinto ng Amerika sa pag-atake rito sa Iran is hindi rin naman gumante o hindi na rin naglunsad pa ng mga pag-atake ang Iran kasi nga naka-retaliatory mode lang daw sila. Yun daw yung ano nila paraan nila. Pag inatake sila, gaganti sila. Pero ngayon, since nga na hindi umaatake ang Amerika sa kanila is hindi rin sila naglo-launch ng kanilang mga missile at drone. Kaya ang maraming nagsasabi, lalong-lalo na doon sa mga syempre hater ng Amerika, nauubusan na ang Amerika ng kanilang imbak, pwedeng mga missile nila, Patriot missile. Well, wala pa tayong confirmation about dyan at yan na ay tinatanggi ni US President Donald Trump. Ngayon, kung kayo tatanungin, ano sa tingin nyo? No, kasi ang sabi ni Trump, kaya daw sila huminto kasi parang gusto daw muna nilang bigyan ng daan etong usaping pangkapayapaan o etong pakikipagnegosasyon sa Iran. Kasi gustong-gusto na daw talaga ng Iran na makipagnegosasyon sa Amerika, sabing ganoon. Pero yan ay mariing itinatanggi naman ng Iran. No? Hindi daw totoo yun, sabi ng Iran, yun daw ay fabrication lang. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba, tuloy natin yan. Ayon sa ibang mga eksperto ay pwedeng sabihin na naging mabigat ang price tag ng gyerang ito. Ayon kasi sa mga ulat ay bilyong-bilyong dolyar ang nagagastos ng Amerika. Which is totoo naman. Alam natin na talagang malaki. Sa bawat linggo ng operasyon. Pangalawa ay gumagana ang diplomasya sa likod ng mga eksena. Ilang bansa kasi tulad ng Pakistan at Qatar ang pumasok para kumilos bilang tagapamagitan o mediator. Sila ang nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran para maghanap ng tinatawag na off-ramp o daanan palabas ng gulo bago pa man ito tuluyang lumitaw sa isang all-out regional war. At pangatlo, nabanggit kasi sa mga ulat na maging ang mga militar ng Amerika ay nag-iingat na rin sa kanilang mga bala at missile interceptor dahil kahit napakalakas ng Amerika ay may hangganan din ang mabilisang paggamit ng mga high-tech defense system ng walang pahinga. Totoo rin, di ba? Marami talagang pwedeng maging sanhi kung bakit biglang nangyayari yung mga ganyan mga bagay. Pero ano na rin yan, good thing na rin yan, di ba? At least nagkakaroon ng kapayapaan at dahil dyan, di ba, laman din ng mga balita. Bagamat hindi pa naapektuhan ng Pilipinas pero bumaba daw ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kahit na dito sa atin, kakataas pa lang, no? Pero sana, siguro itong pagtaas na to is bunga ng mga naging labanan itong nakaraang mga araw at linggo. So ngayon,
since bumaba na naman ulit, so siguro sa mga susunod bababa ulit ang presyo ng gasolina. Isa ito sa mga tinitingnan ng mga eksperto dahil maraming bansa ang sinusuplayan ng Amerika ng mga bala at matatanda ang makailang beses na punahin ni Trump si Biden dahil sa panayang pagpapadala nito noon ng mga bala sa Ukraine habang ang Amerika din ang nagsusuplay ng mga malalaking bala sa Israel sa panahon ng operasyon nito sa Gaza at Lebanon. Oh. Pero kung si Trump naman ang tatanungin ay marami umanong bala ang Amerika dahil may sarili itong imbak na para lamang sa opensiba at depensa ng Estados Unidos. Habang ayon naman sa mga eksperto sa international relations ay hindi pa umano ito katapusan ng problema. Sa mga panahong kumakalma ang putukan, madalas ay nagpaplano ang magkabilaang panig, Tama. nagre-replenishment ng mga armas at nagmamanman ng bawat galaw ng kalaban. Tama rin yun mga tol. Kumbaga, nagpapakiramdaman sila. Kasi kumbaga, nakikita ko parang sinubukan din ng Amerika. Kasi nga, di ba, sila rin mismo nagre-report na, wala na, mahina na ang Iran. Hindi na sila kasing lakas nun dati. No, kumbaga, bagsak na yung kanilang army, wala na silang mga navy, ganyan-ganyan. So, kayang-kaya na silang tapusin ng US forces. So, eto. After 13 days ng patuloy na gabi-gabing pag-strike ng Amerika dito sa Iran is nakikita nila na tila ba hindi rin nauubusan ng missile ang Iran. Nakakagantit, nakakabawi sila mga tol at 3 sundalo nga ng Amerika ang natepok, no? Samantala, habang kalmado ang Iran at Amerika, ang Saudi Arabia, Yemeni Armed Forces, anti-Houthi tribes at rebelding Houthi Eto na. ay patuloy naman ang kanilang bakbakan kung saan kahapon ay ating nasaksihan ang matinding airstrike ng Saudi Arabia. Ngayon naman ay matinding sagupaan na naman ang naganap. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia sa mga posisyon ng Houthi, ang Yemeni Air Force naman ang sunod na naglunsad ng airstrikes. Pero yung Houthi, no? Kung titignan mo, 3 ang kalaban nila, no? Yemeni Air Force, tapos yung tribe, yung tribo, at saka etong Saudi, no? 3 ang nila, kalaban nila. Yun ang Houthi, ang Yemeni Air Force naman ang sunod na naglunsad ng airstrike sa kabila ng limitadong aircraft at mga bala nito. Imagine mo, no, nasa rooftop ka ng bahay mo tapos ganyan ang mga makikita mo, no? Kaya sana hindi nangyayari yan. Talagang hindi mangyari yan dito sa ating bansa. Kita din ang matinding palitan ng mga nagbabagang bala mula sa hanay ng Yemeni Armed Forces kontra Houthi sa kabundukan ng Dali Governorate sa Yemen. Kala mo sa pelikula no? Ganyan yung mga nasa movie Lalong lumalawak ang kanilang sagupaan dahil habang nagbabakbakan ng armadong tribo at Houthi sa Musa at Al-Jaf, ang Yemeni Armed Forces naman at iba pang Houthi ay nagbabakbakan din sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Kanya-kanyang deploy na mga puwersa kung saan matapos magpadala ng mga tangke ang Houthi ay ganun din ang Yemeni Armed Forces, habang ang Saudi Arabia naman ay nagde-deploy na din ng mga ground forces sa mga border nito. Grabe no, tumitindi mga bakbakan dito sa Middle East no. Hindi lang ngayon Iran, Amerika na pag-uusapan natin. Ngayon eto na. Etong Houthi, etong kasagsagan ng bakbakan ng Israel, ng Hezbollah at saka ng Iran, tumitira din to pero hindi sila, kumbaga parang hindi sila binabawian ng Israel Nakafocus yung Israel dito sa sa Hezbollah at saka dito sa Iran, pero etong Houthi hindi nila napapansin. So eto nga yung Houthi, no?
ay ayan na, may nakapansin sa kanila at yung ngayon ang kabakbakan nila itong mga tribo, itong Yemeni Armed Forces. Tas ngayon Saudi, after 12 years ng ginagawa ng Saudi na blockade doon sa kanilang airspace, ngayon nakikipagbakbakan na sa kanila. Ito anti-Houthi tribe, no? Kasi ito Houthi to. Dami rin eh. Habang naglabas naman ng footage ang Houthi na nagpapakita na pinabagsak umano nila ang isang combat drone ng Saudi Arabia na isang Turkish-made Bayraktar A-15, isang long-range, high-altitude multi-role combat unmanned drone na may kakayahang maglunsad ng atake dahil sa mga karga nitong armas. So yan muna ang mga update mga kapatid sa nangyayaring bakbakan ngayon dito sa gitnang silangan sa pagitan ng Amerika, Iran, which is huminto muna pansamantala, at eto naman ngayon ang nagbabakbakan, Saudi, Yemeni Air Force, etong tribo na anti-Houthi at saka yung Houthi. So ang daming kalaban ngayon ng Houthi, no? Ngayon ano ang inyong masasabi tungkol sa mga nagaganap ngayon dito sa Middle East? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out!